compose my work? Or what principles guide me? I'll tell you. Unity, simplicity, and clarity. The work must show clarity of intention and clarity in execution. Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay at mga obra ng isa sa mga haligi ng modernong sining sa Pilipinas, si Arturo Luz. Kilala siya bilang isang pintor, iskultor, at tagapagtatag ng modernismo sa sining ng bansa. Alamin natin ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang mag-aaral ng sining hanggang sa pagiging pambansang alagad ng sining. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Arturo Luz ay ipinanganak noong Nobyembre 29, 1926 sa Maynila. Mula sa murang edad, nahubog na ang kanyang interes sa sining. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas at sa ibang mga institusyon sa ibang bansa, kabilang ang Brooklyn Museum Art School sa New York at Académie de la Grande Chaumière sa Paris. Ang kanyang pagsasanay sa mga paaralang ito ang nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa modernong sining at abstraction na naging pundasyon ng kanyang mga obra. Sa simula ng kanyang karera, si Arturo Luz ay naging tagapagsulong ng mga neorealistang pamamaraan. Ngunit kalaunan ay lumipat siya sa purong abstraction. Isa sa kanyang mga tanyag na gawa ay ang Cyclist series noong dekada 60 na nagpapakita ng simpleng mga geometric na anyo na tila sumasalamin sa galaw at dinamismo ng mga bisiklista. Kilala siya sa kanyang minimalist na estilo na may diin sa linya, anyo at kulay, ngunit palaging pinapanatili ang pagkadalisay ng disenyo. Bukod sa pagpipinta, si Luz ay nakilala rin sa kanyang mga eskultura. Gumamit siya ng iba't ibang materyales tulad ng molave at supa upang makalikha ng mga anito-inspired na eskultura na kalaunan ay ginawan din niya ng mga bronze na bersyon. Ang mga obra ni Luz ay ipinakita hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga internasyonal na eksibisyon tulad ng Bienal de Sao Paulo noong 1971 at Tokyo International Print Biennial noong 1974. Higit pa sa pagiging isang artista, si Luz ay isang mahalagang leader sa pagtataguyod ng sining sa bansa. Itinatag niya ang Luz Gallery noong 1961, isa sa mga unang komersyal na gallery sa Pilipinas na nagsilbing plataporma para sa mga batang alagad ng sining. Bilang direktor ng Metropolitan Museum of Manila at Design Center of the Philippines, aktibo siyang tumulong sa pagpapalaganap ng sining at disenyo sa mga Pilipino. Noong 1977, si Luz ay pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa visual arts, isang pagkilala sa kanyang mga natatanging ambag sa kultura at sining ng bansa. Isa siyang haligi ng modernismo sa Pilipinas at ang kanyang mga gawa na may impluensya ng abstraction at minimalism ay patuloy na humahanga at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Arturo Luz. Isang tunay na alamat sa larangan ng sining, si Luz ay nag-iwan ng pamana ng pagiging masining at makabuluhang kontribusyon sa modernong sining ng Pilipinas. Kung may paborito kayong gawa ni Arturo Luz, huwag kalimutang mag-share sa comment section. Huwag din kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga dakilang Pilipino. Salamat sa panunood at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.